Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Minsan pa, aming pumuling pagbubulig-bulayan, pag-aaralan. Nalangin po iyong mga salita ay maging pagtuturo, pagtutuwid, pagpapatibay ng aming pananampalataya. Wala po ang ibang panaginata sa aming kalagitnaan. Ang pangalan mo po, Panginoon. Kung aming dalangin, ang Deuteronomy chapter 6, verse 5, mga panahon na ang mga Israelita ay papasok doon sa Promised Land. Nandun sila sa Promised Land. Na sila ay kinakausap ng Diyos. Kapag kayo nandun sa lugar na yun, huwag yung huwag kakalimutan, sabi niya. Ang mahalin ng Diyos, ang puso, lakas, at kaluluwa. Love the Lord your God. Marami nagsasabi sila ay Kristiyano. Pero paano mo malalaman sila ay Kristiyano? Diba? Marami nagsasabi sila ay Pilipino, pero paano mo malalaman sila ay tunay na Pilipino? Pagpasok mo sa bahay, lahat ng gamit, imported. Diba? Ang tunay na Pilipino, makabayan. Ang tunay na Kristiyano, sabi nga nung nawit kanina, na Diesa, mahal na mahal kita, Panginoon. This afternoon, we are talking about we love God. Or we love God. Mahal natin ng Diyos. Bawat isa sa atin nagsasabing, Lord, I love you. Kaya maraming awitin na patungkol sa Kristiyano ang tumutukoy sa pagmamahal nila sa Diyos. I love you, Lord. Tinagalog kanina niya sa mahal naman kita, Panginoon. Marami pang awitin na tumutukoy kung gaano natin kamahal ang Diyos. Pero this afternoon, we say that we love God. Pero, when we say we love God, meron bang ebidensya makikita sa atin? What are the evidence o pagpapatunay na sinasabi mong mahal mo ang Diyos? Diba? Kung mahal mo ang bansa mo, may makikita ang ebidensya sa'yo. Kung mahal natin ang Diyos, meron din ebidensya makikita sa atin. At ano? Ang mga ebidensya na makikita na mahal natin ang Diyos. Proverbs chapter 1, verse 7. Kung nakalagay sa Proverbs chapter 1, verse 7. Ano po natin? Ano po nakalagay? Sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, marahil ang iba sa atin ay abisado itong Proverbs chapter 1, verse 7. Kung sabi sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fool despise wisdom and instruction. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Pag sinabi natin mahal natin ng Diyos, ang unang-unang ebidensya makikita sa atin, yung salitang fear of the Lord. Pagkatakot sa Diyos. Divine or godly fear. Iba yung pagkatakot sa tao, iba yung pagkatakot sa Diyos, yung divine fear. When I say godly fear, means, ano ibig sabihin po nito? Nung sinabing, the beginning of the Lord is the beginning of knowledge, ito yung makikita natin sa buhay ni Joseph. Remember Joseph? In the book of Genesis, nung siya ay napunta kay Potiphar at siya ginawang katulong doon sa bahay ng kanyang asawa, na sabi niya nga, lahat biniling sa akin, maliban po sa inyo. Sapagkat, siguro hindi ko alam kung kasing gwapo ni ng aking mga anak na lalaki. Kung hindi na pag-isa lang, siguro gwapo naman yun. Kasing gwapo ng aking mga anak, si Joseph. Sapagkat siya natipuan ng asawa. At sa araw-araw na paglilingin siya sa bahay, araw-araw na puro pagsubok ang dinanas ni Joseph. Siguro hindi nakatinso ang asawa ni Potiphar. Isang araw, talagang nilapitan na si Jose. At sabi, makipagsiping ka sa akin. Subalit siya'y tumakbo upang isarang pinto. Ama po ba? Kasi baka may makakita. Sasara ko yung pinto. Pero siya'y tumakbo papalabas ng bahay. Siguro napahiya ang babae. Nahatak yung damit ni Joseph at talagang dumating si Joseph, pinagbintangan. Pero gusto kong makita niyo doon sa Genesis na sinabi niya doon, hindi ko po magagawang bagay nito sapagkat ako'y mayroong takot sa Diyos. That is godly fearing na kung kayo tunay na Kristiyano, mayroon kang takot sa Diyos. Makita ka man ng magulang mo, hindi ka man makita ng magulang mo, may makakita mo sa ibang tao, walang makakita ng ibang tao sa iyo, meron kang pagkatakot sa Panginoon na gumawa ng kasalanan.
Kasi nga, yung pagkatakot sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan na magdesisyon, teka, mali itong gagawin ko. Diba? Kaya napakalaga. Kaya nga sabi nga nung sa binasa kong article, yung video, kung ang lahat, especially Kristiyano o hindi mo Kristiyano, lahat magkakaroon ng tunay yung godly fearing, walang nakawan sa gobyerno. Diba bakit? Matatakot silang gumawa ng mali, kasalanan. Magiging maayos ang takbo ng gobyerno, magiging maayos ang takbo ng pamilya. Bakit? Natatakot kang gumawa ng kasalanan. Natatakot ka hindi dahil pakaparusahan ka ng Diyos. No. Yun yung tinatawag na godly fearing. Meron kong wisdom na alam mo, mali yung gagawin mo. Hindi magbibigay ng kalungkulan sa Diyos. Kasi meron pagkatakot, pag hindi mo nakita yung tao, takot ka lang. Pag nandyan, pero pag wala, sino mo siya? Diba? Pero dito, makita natin, kasi nasabi ng Panginoon, napakahalaga. Kapag tayo may takot sa Panginoon, it gave us wisdom and knowledge. Na alam ko, hindi tama ang aking gagawin. May makakakita mo sa akin, wala mang makakakita sa akin. Laging nasa isip mo, mayroong Diyos na nakapagawin sa iyo. Kaya yung gagawin mong mali, oops, mali ito, hindi magbibigay kalungkulan sa Diyos. Ganun po ba? Kaya kung talagang ang godly fearing, yung fear of the Lord, sa bawat Kristiyano, meron dito, patotoo lang, magiging maganda takbo ng Diyos. Diba? At ang buhay ng Kristiyano, bawat isa patuloy niya lang. Ganun po ba? We love God, at ang makikita sa atin, yung godly fearing, yung fear of the Lord. Number 2, Psalms 107, verse 1 hanggang 2. Ako nakalagay sa Psalms 107, verse 1 hanggang 2. Okay, Psalms 107, verse 1 hanggang 2. Sabi ng verse 1, "Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Let the redeemed of the Lord say so. So who Him hath redeemed from the hand of the enemy." Sabihin kayo ng tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos sa kamay ng kaway. Ibig sabihin, napakahalaga po kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos, meron salitang thanksgiving. Sabi nga, "Oh, give thanks unto the Lord." O magpasalamat kayo sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano, mapasalamatin. Ay, isang word na natutunan ko kay Sister Tita Manalasas maging mapasalamatin. Yung salitang magpasalamat. Amen po ba? Kaya sabi nga ni nanay, ni lola nyo, minsan na sabi, "Lord, salamat po sa biyaya." Yung tayo may kinakain pa, salamat ba yun? Pag talaga nanonood ko talaga ng TV, lalo na sa panahon natin ngayon, talagang pahirap. Kaya matanda mo pag nakikita, ang mahirap, pahirap. Wala makain. Totoo naman, di ba? Mga super nga ng driver ng jeep, di ba? Umiiyak na, lalo na nakita ko yun, matanda ka gabi, talagang wala eh. Pero siguro isang araw din yun, na pag nakaluluwag-luwag, marunong mag-subli. Kasi hindi kasi ang problema yun. Pero makita natin, yun nga eh, magpasalamat tayo na beses ba tayong kumakain sa loob ng isang araw. Di ba? 6? RC pa tayo, di ba? Ice cream, di ba? Candy, paupo-upo. Yung iba talagang sa panahon natin, para lang kumita, kakayod talaga magiging. Pero tayo, salamat sa Panginoon. Amen po ba? Kung tayo may kinakain, salamat sa Panginoon. Sabi nga ng iba sa Facebook salamat sa Panginoon sapagkat sabi nga nila kahit walang pera, ang importante hindi ka tinamaan ng COVID-19. Di ba? Yun yung malaking bagay yun. Kaya tayo, dapat sa ating mga bibig, laging namumutawi at lumalabas ang salitang salamat po. Amen po ba? Hindi yung puro reklamo. Hello? Masarap ba kasama sa bahay kung puro reklamo? May ulam na. Ano ba yan? Ano naman? Ang hirap yung may kasama ka sa bahay, na pagmulat pa lang ng mata, ano ba naman to? Nagising pa ako. Boy, ang hirap ng taong kasama sa buhay, na palaging puro na lang
reklamo. Ang hirap yun. Wala ka nang narinig na pasalamat. Ang hirap yun. Pero dito, ang tunay na Kristiyano, salamat po kami. Ganun ba? At sabi nga doon, lagi kinakita sa clinic, count your blessing day by day. Marami ba tayong pagpapala? Amen. At sabi ko nga palagi, ang pagpapala, huwag mo lang laging titignan sa material na bagay. Amen po ba? Pag sa material na bagay mo talaga tinignan, talagang magre-reklamo ka. Diba? Ang mayaman, yaman ng yaman. Ang mahirap, lalong humihirap. Pero huwag mo laging titignan sa material na bagay. Tignan mo sa maraming aspeto. Oo, marami siyang pera, hindi mo sila makakatulog ng mahimbing. Eh ikaw, paglapat mo pa lang sa higa, naghihilig ka na eh. Yun mo, di mo ka lang, 3:30 na. Diba? Yun eh. Nakatulog ba ako? Oh, nakatulog ako. Hindi ako nakahitlim. Pati yan, ko ba? Nakatulog. Diba may mga taong, ang hirap kumuha ng tulog, pero ikaw, pagka nasandal ka lang nga sa bang tulog. Yung ganahan ka bang kumain, pagpapasalamat sa Diyos yun? Amen. Yung iba, sa sarap ng pagkain, pero walang ganang kumain. Hindi ka na ospital, salamat at pasalamat tayo sa Panginoon. Amen po ba? Yung kayo na kapag-aaral, salamat. Amen po ba? Maraming bagay tayo ay pagpapasalamat sa Diyos. Kaya napakahalaga. Ang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, hindi lamang ito fear of the Lord, but also thanksgiving. Number 3. Ano natin? Matthew chapter 5, verse 13 and verse 16. Alam natin to. Kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Sabi sa verse 16, let your light shine, that they may see your good works, that glorify your Father in heaven. Kayo maging pagliwanag ninyo ang inyong ilaw upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, upang ang inyong Amang sa langit ay mabigyan ng kapurihan. Matthew chapter 5, verse 13 and verse 16. Diyan kinuha yung pangalan ng church, salt and light. Ano ibig sabihin na tayo maging asin at ilaw? Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, sila ay mga Matthew 5:13 and 16. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, tayo yung mga good testimony. Hello? Mga mabuting patotoo. Ang nagmamahal sa Diyos, nagiging mabuting patotoo. Para sa mga magulang at sa mga anak, di ba? Ayaw natin masira yung pangalan ng ating mga magulang. Gusto natin, sa pangalan nila, sa daladala nating pangalan, maparangalan sila. Kasi may mga napapanood naman tayong teleserye, palabas sa TV, di ba na? Sinira mo ang ka natin. Diba? Yung pangalan. Hindi ka naging mabuting patotoo. Pero bilang mga nagmamahal sa Diyos, maging mabuti tayong patotoo ng Diyos. Yung good testimony. At alam natin, sa patotoo pa lang natin, hindi ka pa nagsasalita. Marami ka nang madadala sa Panginoon. Tama mo ba? Kasi pag nakita pa lang muli patotoo natin, Kristiyano nga yung mga yan. Born again nga yung mga yan. At gamit na gamit yung salitang, born again ko, burn again. Di ba? Doon pa lang sa patotoo natin, hindi ka pa nagsasalita. Nakikita pa lang, pinamumuhay natin si Kristo, nagiging asin at ilaw tayo, sila mismo ang lalapit. Pwede bang sumama dyan sa gawain ninyo sa church? Pwede po. Kung mahal natin ang Diyos, yung pagiging Kristiyano, ingatan natin. Tama po ba? Hindi natin nga kayang mapahiya ang Panginoong Diyos. Sapagkat anong silbi raw ng asin? Pag itinapon sa lupa, tinapakapakan, mababaliwala na ito. Amen po ba? Na yung asin, pag tinapon, because of sin, asin, naging kasalanan. So, makita natin, napakalaga, yung tayo magkaroon ng magandang patotoo. Pang-apat, Genesis chapter 2, verse 15. At inilagay ng Diyos sa hardin ang tao upang ito'y kanyang pagyamanin. Inilagay si Adan sa hardin upang ano lang gawin niya? Pagyamanin, alagaan. Tama po ba, Pastora? Genesis 2:15. Tingnan ano nakalagay. Ano nakalagay sa Genesis 2:15? Kita? Please, sabi ko.
Ano na? Genesis 2:15. Amen. And God took the man and put it in the garden to take care of it and to work it. Ibig sabihin, pangalagaan, pagyamanin, ibig sabihin, ang nagmamahal sa Diyos, mabuting katiwala. Amen? Good steward. Yan, doon niya tayo papasok eh. Nung walang COVID, anong ginawa ng mga tao? Nagpasasa sa pera. Gastos dito. Sabi nga ng mga driver, ang laki-laki na kinikita namin. Yun yan, laki na kinikita eh. Sabi mo, kumikita sila ng 1,000 isang araw. O ngayon, ano nangyari? May isang pagkakataon. Biglang hindi makabiyahe. Paano ngayon yun? Diba? Ang mga Kristiyano, mabuting katiwala, hindi lang sa pera. Hello? Kaya nga lagi natin sinasabi, pag may sinukso, may mahuhugot. Diba? May nandudukot. Ibig sabihin, maging mabuting katiwala sa blessing. Marunong kang magsubi at magbigay para sa Panginoon. Amen? Yung para kay Lord, hindi mo pinagkakalit. Tama ko ba? Ang kay Lord. Amen po ba? So, dun sa good steward, hindi lamang pera. Even dun sa buhay na pinahihiram ng Diyos sa atin. Maging mabuting katiwala. Sa totoo lang, hindi ka magbisyo, magkakasakit ka ba? Hindi ka uminom ng alak, hindi ka manigarilyo, magkakasakit ka. Bakit? Pag hindi ka naging mabuting katiwala sa physical na katawan nito, hindi ka nga nagbisyo, ano naman pinagkakain mo? Wala kang habas sa mamamantikang pagkain, ano magiging sakit mo? High blood, colon cancer. Diba? Pag hindi ka nga nagbisyo, ang kinain mo naman, puro matatamis, ano mangyayari sa'yo? Diabetes. Pag puro maaalat naman, sakit sa bato. Ibig sabihin, kaya nga mabuting katiwala tayo. Hindi lang sa pera, even sa buhay na pinahihiram ng Diyos sa atin. Minsan sabihin natin, ang aga naman niya namatay. Supposed to be, hindi pa naman dapat mamatay. Ano nangyari? Hindi pinangalagaan yung physical na katawan. Tapos sabihin natin, siguro gandun na lang siya. Supposed to be, hindi naman dapat ang gandun siya eh. Mayroong pang lifespan na binigay ng Diyos sa atin. Ang problema, minsan yung tao pinagkakali. Kaya nga, hindi ka nagbisyo. Hindi ka naman kumain ng mamantika. Hindi ka kumain ng maalat. Pero, puyat ka naman ng puyat. Ano mangyayari sa'yo? Diba? Isip ka ng isip, pati problema ng kapitbahay, problema ng bansa, dinala mo na sa isip mo. Kaya paglapat mo sa higaan, gusto matulog ng katawan mo, gising pa ang diwa mo. Namalaya mo na, meron lang kumakatok pag binampo ng yelo. Hindi mo alam. Ay, alas 7 na pala! Bakit? Hindi ka makakatulog, isip ka ng isip. Masama rin yung labis na sobrang pag-iisip. Bakit? Anong pwede mangyari sa'yo? Hindi ka na makakatulog, hindi ka na makakatulog. Ibang hirap na, ang hirap nun ha. Yung dati natira doon sa atin ay sa bahay nun, nalala si Ranger, di ba? Anak ni Aling Acosta. Sa sobrang pag-isip, pinalaban yung sarili sa chest. Sarili niya, nilalabanan niya yung chest. O nadala yun. Sa psychiatrist, bumigay yung isip. Sa sobrang kakaiisip. Hindi ka nagbisyo. Okay naman yung kain mo, pero kung hindi isip ka naman ng isip. Kaya maging mabuting katiwala tayo. Even sa relationship na pinagkatiwala. Balance of life. Yun po ba? Masama rin ang sobrang pagkain ng mapapait. Ang palaya, tsokolate, kinakain din ng ating atay. Akala natin, pag kumakain ka ng mapapait na pagkain, hindi ka magkaka-diabetes. Totoo yun. Pero hindi mo na mamalaya, sa sobrang pait, kinakain mo pa yung atay natin. Kaya talaga doon papasok yung maging mabuti kang katiwala. Amen po ba? Sa buhay, sa blessing, sa relationship, maging mabuti tayong katiwala. And last, tingnan pa natin. Saan pa tayo maging mabuting katiwala? Asan tayo pa dapat, ano pa yung dapat makita sa atin na tayo ay nagmamahal sa Diyos? Papasok tayo dun sa tinatawag natin Psalms chapter 1, verse 2.
Psalms chapter 1, verse 2. Tingnan natin. Sabi ng verse 2, kung di ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagmumulay-bulay siya araw at gabi. But his delight is in the law of the Lord, in his law he meditate day and night. If we love God, we love his word. Amen po ba? Pag mahal mong Diyos, mahal mong kanyang salita. Amen po ba? At tanungin ko kayo, kailan kayo huli nagbasa ng Biblia? Ay, kailangan pa ba? Kailangan pa ba? Kailangan mo ba? Kuya, kayo tuloy ba yung, no? Hindi na, tayo, maganda yung natin, no? Di pwede mong buhay ngayon, kuya. Para tayo, sayang nga, naka-quarantine sana tayo, no? Ilang buwan. Yun ang sinagutan natin na sinagutan. Yung book by book, na mayroong sinasagutan tayo, no? We love the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang ating pagkain ng kaluluwa, sa nating kalakasan, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa ating kalakasan. Amen po ba? And sabi nga natin, His Word is always our final authority. Hindi yung sinasabi ng tao, hindi sinasabi ng kung sino, pagkos ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nga nung nanay kanina na pinatalan ng ito. Sabi ng doktor, 8 days na lang, mamamatay na daw yung kanyang asawa. Sabi nung kapatid niya, na Christian na rin, nagpatawag agad ng, tumawag sila, Pastor, pagkain po yung aking bayaw, sabi niya. Tapos nag-pray sa church. Sabi niya nga tututin, nanay kanina, ay huwag ka mawala ng pag-asa. Sinasabi ng doktor, 8 araw lang, mabubuhay pa siya ng matagal. Lumagpas pa mahigit ang 1 taon. Yung 8 araw, lumagpas pa ng 1 taon. At naging paraan yun, para yung si tatay na, tatay Ernie, ay makakilala sa Diyos. Hanggang sa nakaatin na siya sa may lugar sa church. Tapos talagang dun siya kumilala sa Panginoon. Pero yung sinasabi ng doktor na 8 araw ka na lang, mamamatay ka na. Sa kanila, totoo yun. Pero sa Panginoon, yung 8 araw, ayaw pang talampasin yun. Kaya minsan may sinasabi ng doktor, may sinasabi ang ganito, pero no, palagi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi nila, ang COVID ganito, pero sabi nila, 1 Peter 2:24, dahil sa mga latay ni Kristo, tayo nagsigawa. Walang anumang uri ng virus ang higit na mas makapangyarihan kundi ang pangalan ni Jesus, ang dugo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya pag nagmamahal sa Diyos, ang makikita sa atin, meron tayong pagkatakot sa Panginoon. Ano pa yung susunod? Meron tayong pasasalamat. Ano pa susunod? Magiging mabuti kang katiwala. At pag-apat, tayo ay nagmamahal sa salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo po yung manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Hindi naman po sa salita na mahal ka namin. Pagkos sa hapon ito, patuloy na masumpungan mo sa amin. Na we say that we love you, Lord, mahal ka namin. Mahayag po sa aming buhay ang tunay na pagkatakot sa iyo. At kami po ay matutong magpasalamat sa araw-araw ng aming buhay na patuloy mong pinahihiram sa amin, Panginoon. Salamat po dahil may pagkatakot kami sa iyo, Panginoon, at kami nagmamahal sa iyo. Mahayag po ang pagiging mabuting katiwala sa oras, sa blessing, even sa buhay na pinahihiram mo sa amin, Panginoon. At salamat po sa hapon ito na palagi po namin bibigyan ng oras, panahon ang iyong mga salita. Sapagkat sa iyong mga salita, kami po'y lumalakas. Sa iyong mga salita, kami po ay patuloy na lumalakad din ng mga anak mo. Kaya sa hapon ito, Lord, patuloy na ang pagmamahal namin sa iyo ay patuloy na makakayag, Panginoon. And Lord, salamat. We love you, Lord. We honor you. We bless your name. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang hapon po.